Energy, energy, energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Magandang umaga po sa lahat ng bumubuo dito sa Lihim ng Liham. Matagal na po akong nakikinig sa programa ninyo. Kaya naman naisip ko na ako naman po ang magbabahagi ng problema ko na matagal ko nang dinadala. DJ Lindsay, ako nga po pala si Beth. Isang taon pa lang naman po kaming kasal ng asawa ko, pero mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami. Gusto na niyang magkaroon ng baby. Isa rin sa dahilan kung bakit siya nagpakasal sa akin ay dahil gusto na niyang magkaanak. Pero syempre, hindi naman namin inaasahan na mahihirapan ako na magdalang tao. Magbuntis. Hindi ko alam na magkakaroon pala ng epekto yung edad at pangangatawan ko. Marami na rin po akong sinubukan pero hanggang ngayon naghihintay pa rin kami. Pag nagpupunta kami sa bahay ng ate ko para bisitahin yung mga pamangkin ko, bigla na lang siyang magsasabi ng ang tagal naman ng sa atin. Sige ka, kapag hindi pa yan lumabas ngayong taon, iiwan kita. Maghiwalay na lang tayo pag hindi mo pa ako nabigyan ng anak. Tapos bigla siyang tatawa. Alam niyo po, kahit yung mga ate ko, hindi natutuwa sa mga sinasabi niya. Kahit yung kapag kasama namin yung barkada namin, pagdala nila yung mga anak nila, ganon din siya magbiro. Marami na po yung nakakarinig. Tapos sinasabi nila sa akin bakit daw hindi ko pagsabihan yung asawa ko
Ang sabi ko na lang, hindi ko kasi siya kayang pagsabihan. Kasi parang yun yung paraan niya para mailabas yung feelings niya at para konsensyahin ako na magkaanak na kami. Lahat naman ginagawa ko para mabuntis ako. Hindi naman kami sumusuko. Pero bakit parang kasalanan ko lang kung bakit hindi kami makabuo? Bakit parang ako lang yung may problema? DJ Lindsay, nandun po yung takot ko na baka anytime totohanin niya yung mga biro niya. Na tipong makikipaghiwalay siya sa akin. Posible kaya na gawin niya yung mga sinasabi niya? Hinahanda ko na lang po yung sarili ko na anytime pwede niya akong iwan pag hindi ko siya nabigyan ng anak. DJ Lindsay, ano po ba ang dapat kong gawin? Maghihintay po ako para sa mga komento at advice ng mga pangga natin. Maraming salamat po. Muli, ako si Beth. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Time now is 9:17 in the morning. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Kamusta naman kayo? Welcome to Lihim ng Liham. Ito po ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Hoy, pangga ha, syempre. Hoy, hindi nakakatuwa yung mga biro na ganyan ha. Akala mo natutuwa kami sa'yo ha. Hindi ka clown, be. Nayayamot kami sa'yo. Yung mga lalaking hilig magbiro ng ganyan, mambiro, mambola ng ganyan, mag-drop ng ganyang klaseng joke, hindi na nakakatuwa ha. Kasi ang katotohanan ng buhay, hindi nyo alam kung gaano kahirap magbuntis. Wow! Si mukha lang kayo butete minsan. Dahil lalaki ng tiyan ninyo, pero ang hirap-hirap kayo magbuntis, no? Excuse me, dadaan kaming mga babae, no? Oo. Gina G. Alam mo, naiintindihan ko yung problema nitong si Beth. Kasi, syempre, babae din tayo. At, may mga pagkakataon na naiintindihan talaga natin at talagang na-experience na natin yung ganyang pressure sa buhay. Uy, hindi po basta-basta yung pressure na nararamdaman ng mga babae when it comes to conceiving, ha? Akala nyo ba, kung kayo nape-pressure, yung mga lalaki nape-pressure dahil at a certain age, dapat may anak na kayo, kuning, sabi ng society, mas lalo na kaming mga babae. Di ba? Kasi syempre sa amin magmumula ang buhay. 'Di ba? Tapos may mga ibang naniniwala pa na syempre makukumpleto daw ang iyong pagiging babae kapag nagkaroon ka ng anak. 'Di ba? Yan daw yung essence ng pagiging isang babae. Oo, pero sana ganun lang kadali talaga. Wow! Sana isang lang, 'di ba? Isang try lang meron na agad. Kaso hindi po ganun eh. Oo, hindi talaga ganun yung tawag dito, yung sitwasyon madalas, 'di ba? Kaya kung ikaw may anak ka ngayon, ipagpasalamat mo kasi meron kang anak, 'di ba? Tapos kung hindi ka pa nagkakaanak sa mga oras na ito, huwag kang mag-alala, dadating din 'yan. Chillax lang. Oo. Ano bang masasabi mo? Kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi alam nitong si Beth kung anong gagawin niya. Natatakot siya na baka mamaya tutuhanin ng kanyang asawa yung joke na kapag hindi pa sila nagkaroon ng anak, iiwan na siya. Baka daw kasi tutuhanin at iwan nga talaga siya ng kanyang mister. Wow!
Sa tingin mo, ano ba yung dapat gawin? O sabi dito ni Kayohan yan. Hindi naman basehan ang pagkakaroon ng anak para di ka iwan. May mga jowa at mag-aasawa nga na may anak, iniiwan pa rin, be. Oo. 'Di ba? Safe to say, pero palagay ko deep pure yung love niya sa'yo kung anak lang ang hinihintay sa'yo. Because love is not based on what you give and take. It's about pure intentions with your partner. Ay, totoo naman yan. Oo. So kapag halimbawa iniwan ka nga talaga niya, kasi hindi naman talaga natin alam kung ano tumatakbo sa isip kahit paasawa natin yan. Minsan nga magugulat na lang tayo na may capability pala siya sa gantong bagay, di ba? Ganto pala siyang mag-isip. Magugulat, everyday nagugulat tayo sa mga kayang gawin or kayang pagdesisyonan ng mga asawa natin, di ba? Kahit pamatagal na natin silang kasama. Wow! So, ipagdasal na lang natin na magkaanak na kayong dalawa or ipagdasal natin na kung ano man yung mangyari, makayanan mo. 'Di ba? Di mo kasi kontrolado yan eh. Di mo kontrolado yung isip ng asawa mo. 'Di ba? Sabi pa dito ni Kathleen Tombit, good morning po DJ Lindsay, so pretty always. Shoutout naman po kay Leia, wala kami work ngayon, kawawa. Bakit wala kayong trabaho? Ay, sabi ni Echo, bakit pinakasalan mo lang ba ang tao para buntisin mo lang ba? Ay, wait, di ko alam, Ben. Parang galit na galit si Echo. I love your name, Echo. Oh, wow. Adrian, grabe naman yung asawa ni Beth. Parang madali lang sa kanya magdala ng baby. Baka naman may problema yung isa sa inyo. Lapit kayo sa professional kung gusto nyo talagang magkaroon ng anak, 'di ba? Kung ako si Beth, iiwan ko na yan. Baka plano niya na maging investment ng mga anak ninyo. Na-try nyo na bang magsayaw sa Obando? Uy, milagroso yun. Magsayaw kayo doon. Lahat ng ways gawin ninyo. Wow! And syempre, ang dapat hindi ninyo makalimutan is mag-consult ng professional advice. Diba? Pumunta kayo sa mga espesyalista. Kailangan yan eh. At saka hindi lang yung babae dapat yung chinecheck. Hello, excuse me, dadaan kaming mga babae. Magpa-check din yung mga lalaki, no? Akala nyo laging nasa amin yung problema. Yung ibang mga lalaki din naman, hindi, alam mo yon, may problema din pala, hindi lang nila alam. Diba? Oo, diba, Canete Diaz? At sabi ni Darwin, actually hindi talaga nakakatuwa ang sinabi ng asawa mo. Kahit biro pa yan, hindi naman madali ang magbuntis para sa isang babae. Beth, itry mo kayang idemanda yung asawa mo. Hoy! Grabe naman kung sakaling iwanan ka niyan. Panigurado, titigil yan sa pagbibiro niya. 8 months para makabuo ang tiyan ng mga babae. Yahoo! Sana ganun lang din kadaling magbuntis kapag nakabuo na kayo. Hindi ko naiintindihan kung bakit may mga lalaki na nagmamadali na magkaroon ng anak. Although, alam mo, hindi naman natin sila masisisi kung talagang gusto na nilang bumuo ng pamilya. Pero sana no rush. Kasi yung babae yung magdadala nun eh. Wow! Although expected na naman talaga na pag may partner ka at matagal na kayong magkasama, 'di ba? Pwede na kayong makabuo ng anak, 'di ba? Pero sana no rush, yung walang pagpipilit, 'di ba? On our own terms, because this is our body, 'di ba? Di nyo alam kung anong, ang dami-daming mababago sa katawan ng babae, kaya dapat no pressure. Dapat ano yan eh, handang-handa yung babae. Ang pangit naman ng nagkaanak lang kayo at ginusto lang niya because mahal na mahal ka niya at gusto mo kasi kaya sinunod niya. 'Di ba? Wow! Kaya alam mo, Beth, dapat on your own terms yan eh. Kapag ready ka na. At saka naniniwala ako na kapag hindi ka pa ready magkaanak, kumbaga nag-50-50 yung isip mo as to are you going to have a child na or ready ka na bang mag-bear ng child, hindi pa siya lalabas. Hindi pa siya mangyayari. Oo, sabi ng friend ko. Kasi nagdadalawang isip ka pa kaya hindi pa siya mangyayari. Promise. Kahit merong slight na, alam mo yun, slight na pagda-doubt as to ready ka na ba o hindi, gusto mo pa ba or gusto mo na ba o hindi pa, kahit mga 10% lang yung hesitance mo to have a child or to bear a child, hindi pa yan lalabas. Hindi pa yan bubukol. Hindi pa yan ibibigay sa'yo. Kasi having a child, dapat 100% ready ka na eh. Bago siya, alam mo yun, bago mangyari yun. Siguro meron ka pa ring reservations dahil siguro nakaka-apekto yung trabaho mo, ganyan. Masyado ka nag-iisip, nasa-stress ka, marami kang iniintindi, marami kang factors na gusto mong i-consider bago ka magkaanak. Kaya feeling ko hindi pa siya nangyayari.
Kahit 5% lang, kahit 10% lang na meron kang hesitations to bear a child, hindi yan mangyayari. Wow! Promise ko sa'yo yan. Oo. Sabi ni Irene, love you DJ Lindsay. Pa-shoutout naman po kay Frenny Lourdes. Salamat po. Sabi pa dito, baka hindi pa talaga kayo ready kaya hindi pa binibigay ni Lord. May kailangan pang matutunan. Uy, totoo yan. Di ba kailangan matuto ng asawa mo kung paano maghintay. Patience daw. Is a virtue. Baka kailangan nyo pang mag-face ng marami pang di ba, challenges bago kayo pumunta dun sa next level, which is yung pagkakaroon ng anak. Hindi naman yan basta-basta, 'di ba? Hindi naman yan basta-basta talaga nakukuha. Well, may mga tao na binibless na kahit hindi naman nila ine-expect, biglang binibigay. Well, different story yun eh. Kaya dapat hindi natin questionin. 'Di ba? Our time will come, sabi nga ni Lord. Kaya kung ako sa'yo, ipagdasal mo lang ng ipagdasal. Tapos, kausapin mo yung asawa mo once and for all. Dahil kung nagtamang asawa ko yan, sinasabi ko sa'yo. Oo. Ay, pwede itigil mo yung sinasabi mo. Diba? Hindi naman sa gano'n. Pero, pwede rin. Kapag medyo galit na galit ka na, nakakapikon kasi yung ganyan. Hoy, kung gusto mo akong iwan just because hindi ko kayang magkaroon ng anak, by all means, go! The door is open. Hatid kita. Gusto mo? Hindi ka kasi nakakatuwa. Akala mo nakakatuwa ka? Nakakabastos, nakaka-insulto. Feeling ko hindi ako nare-respeto. 'Di ba? Sana intindihin mo na ginagawa ko naman ang lahat, pero walang nangyayari. Ano ba naman yung suportahan mo ko, alagaan mo ko? Baka sakaling magbuntis ako. Oo, hindi yung ini-stress mo ako, be. Kaya mo to. Gina G ka talaga, Lindsay. Hi! Sabi pa din natin, June, DJ, payo ko lang po, dapat gabi-gabihin nila. O, di ba? Ang pagdarasal nila, baka kulang lang sa dasal. Ay, akala ko kung ano yung gabi-gabihin. Ang pagdadasal, gabi-gabihin daw. Oo, lumuhod! Lumuhod! Sa Panginoon at humingi ng, guidance and, graces. Ewan ko sa inyo. Sabi pa dito ni Marvin Doros, hayaan nyo na lang po na totohanin niya yung mga sinasabi niya. Malay mo pag iniwan ka niya at makatagpo ka ulit ng magmamahal sa'yo at mabuntis ka agad at biglang ma-realize nung nang iwan sa'yo na siya pala yung baog. Hindi naman natin alam. Yun nga yung pinakamagandang gawin. Mag-seek kayo ng professional expert advice. Magpa-check kayo. Yan lang naman din talaga para malaman ninyo kung anong kulang, anong sobra, ano bang dapat yung gawin, ano ba yung hindi dapat gawin. Diba? Ang dami ng paraan ngayon. Minsan nga may mga doctors na ang appointment is online, 'di ba? Pero dapat yung magkikita pa rin kayo, 'di ba? Meron pa ring appearance para ma-check kayo ng talagang malalang-malala at mabisang-mabisa. 'Di ba? So there. Kausapin mo, Beth. Beth! Kapangalan mo pa si Ma'am Beth sa likod. Kausapin mo siya. Oo, kausapin mo siya. Sabi mo, kalma, baby, kalma. Kausapin mo siya, sabihin mo, alam mo mahal, as much as I'd like to give you a child at this very moment, I couldn't. Wow! I don't know what the problem is. Yes. Yun lang nasabi. Wala na akong masabi. Sabihin mo, hindi mo alam yung problema. Halika, alamin natin, magpa-check tayo. At saka tigilan mo yung mga pagbibiro ng ganyan kasi sa totoo lang hindi ako natutuwa. Kung para sa'yo joke yung hindi pagkakaroon ng anak, hindi para sa akin kasi nahihirapan ako. So ayoko na pinagtatawanan ng kahit sino, even ikaw, yung paghihirap na nararanasan ko. Kasi para sa akin hindi siya joke. Wow! 'Di ba? It's meant to be taken seriously itong sitwasyon natin. Kasi kahit anong gawin ko, hindi tayo nagkaka-baby. Kahit anong gawin ko bilang babae, hindi ako nabubuntis. So sana, wag mong gawing laughing stock yung sitwasyon ko. Minsan kailangan mong maging assertive, 'di ba? Panindigan yung mga sinasabi mo, maging solid dun sa bibitawan mong salita para igalang ka rin ultimo ng asawa mo. Wow! Diba? Sabi ni Roy Pichay, good morning po, watching. O, sabi dito, kausapin mo siya at sabihin mo na mahal, di ako natutuwa sa joke mo, sabay sampal. Ay, di ka magiging violent dyan, friendship. Ayun, sabi ni Echo yan. So there. Parang hindi pa talaga ninyo kilala yung isa't isa, feeling ko. Oo, kasi 'di ba? Dapat by now kasal na kayo, dapat
alam mo yun, kahit papaano, you have the slightest idea of ano ba yung character ng asawa mo. Pero, yeah, sabi ko nga araw-araw meron ka madidiscover na kakaiba. Oo, dyan sa asawa mo. Once again, ipagdasal mo yung sitwasyon mo, mingi ka ng grace kay Lord. Kasi kahit anong plano natin, kahit anong kagustuhan natin, siya pa rin sa huli ang masusunod. Kasi may plano siya para sa atin. Yun yung lagi mong tatandaan, di ba? 13 minutes after the hour of 9:30 on the clock. Hello naman kay Chard Alsaybar. Ganda mo naman sa dress mo now, DJ Lensay. The song is for you, Beth. Dasal lang. Kaya, bakit ka ba naghihintay na hindi